to be with you, to encounter your presence, Panginoon. Lord, your glory, Lord, shine in this place. Hallelujah. Show us, Lord, your glory, Lord. And leave us a standard, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing for the Lord. Let's worship Him in this place. Hallelujah, Lord Jesus.
We walk with faith, O God. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. We honor you, we glorify you in this moment, in our life, O God. Oh, Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, and by the power of your Holy Spirit, hallelujah, Jesus. We praise you, O God. We thank you for this day, O God. Hallelujah, Jesus. And once again, we need your grace. We need your mercy. We humble ourselves before you, God. We ask for the forgiveness for all our iniquities, for all of our sins, O God, intentionally or unintentionally, O God. Cleanse us with your most precious blood, because we want that we are become holy and righteous in your eyes, O God. Hallelujah, Jesus. Nais po namin, Panginoon, na magiging malaya kang makakilos sa aming buhay, sa aming kalagitnaan sa umaga ito, Lord, salamat sa buhay mo. Dahil sa iyong buhay, Panginoon, kami ay natubos sa aming kasalanan. At sa oras na ito, Panginoon, kami po'y malaya, makalapit sa iyong kabanal-banalang trono, Panginoon. Salamat sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa panibagong kalakasan. Salamat sa panibagong hininga. Salamat sa panibagong araw. Sa panibagong sigla na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa biyaya ng buhay na binigay mo sa bawat isa, na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat dahil sa karamihan, pinili mo kami, Panginoon, na magiging anak mo, at hindi lang magiging anak mo, upang maglingkod sa iyo. Lord, sa araw na ito, Panginoon, patuloy po namin ipinagkatiwala sa iyong mapagpalang kamay ang kabuuan ng gawain sa bulwagan ito, mula sa simula hanggang sa matapos. Lord, inaamin po namin, Lord, na wala kaming magagawa kapag hiwalay kami sa iyo. Kaya, Panginoon, dalangin po namin ang iyong presensya. You are welcome in our hearts. You are welcome in this place. You are welcome in the midst of us, Panginoon. Manahan ka sa aming puso. Manahan ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, sa bawat, Panginoon, awiting ihandog namin sa iyo, Lord God. Dalangin po namin na sa pamamagitan ng mga awiting ito ay tunay nga, Panginoon, katakuin mo ang bawat isa. Katakuin mo ang pangangailangan ng bawat isa. Na hindi lang basta kami awit, hindi lang tayo sa magandang tinig. Pagkas, Panginoon, Lord, ang kapangyarihan mo, ang siyang kikilos sa aming kalagitnaan, ang pagkilos na inupalan ng Espiritu Santo, ang siyang mararanasan po namin sa aming buhay, ang kapangyarihan mo, ang siyang bubuhos sa aming buhay, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, Panginoon, maaari man, Panginoon, baguhan man datihan, Panginoon. Lord, inilagay ko sa iyo mapagpalang kamay. Lord, na iparanas mo ang iyong kapangyarihan, O Lord God. Maaaring silang nalulupay-pay, Panginoon. Lord, this is the day that you made, Panginoon, that we will experience the restoration, the revival, Panginoon, and the empowerment, through the empowerment of your Holy Spirit, Panginoon. Lord, you feel the renewal, the revival, O God, lalo na sa mga nanghihina at nanlalamig, Panginoon. Lord, muli sa araw na ito, Panginoon, huwag mong hayaan na lalabas sila sa bulwagan ito na hindi maramdaman ang maranasan ang presensya mo, na hindi maranasan ang pagkilos mo, na hindi maranasan ang pagkilos ng banal ng Santong Espiritu sa kanilang buhay. Higit sa lahat na sa pamamagitan mo, bago pa sila lumabas sa bulwagan ito, their hearts set on fire, O Lord God, to worship you, to honor you, to serve you with all their hearts, with all their minds, with all their souls, O God, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, Panginoon, itinataas po rin namin, Panginoon, ang bansang Israel, O Lord God. Lord, Jews and country, O Lord God. Lord, we pray, Panginoon, Lord, for the favor upon Israel, O Lord God. Especially, Lord, we pray, Panginoon, for the wisdom and knowledge, O Lord God, for the idea, O Lord God, for the strategy to defeat their enemies, O God. Lord, Panginoon, continue to protect them, O God. Bless them, O God. Your favor be upon them, O Lord God. Hallelujah, Jesus. And also we pray for our country, O Lord God. We pray for the economic growth of this country in the name of Jesus. And we pray for all the leaders from higher to lower, O Lord God. The leaders, O Lord God, that have God fear in the name of Jesus, O Lord God. That they have compassionate heart, O Lord God. That they can serve, Panginoon, not only for their personal attention, but Lord, they can serve with all their hearts, Panginoon, for all the people, with all their hearts, O God, with love, O God, with joy, O God, in Jesus' name. And we pray also, O God,
this church, this congregation of Kabatuan Fall Gospel Mission Church from higher, from our beloved pastor, sa buhay ni Pastor Neil, sa buhay ni Pastor Lisette, O Lord God. Lord, we know they are also Panginoon past the rough road, but Lord, we believe through our faith and through our prayers, Panginoon, Lord, continue to strengthen them, O Lord God. We pray for the wisdom, for the knowledge, O Lord God, for the strategy, Panginoon, that this everyone in the member of this church will become stronger and growth, O Lord God. Lord, we pray for the wisdom and knowledge be upon them, for the right strategy, Panginoon. Lord, na lalo pang lalago ang Kabatuan Fall Gospel Mission Church members in the name of Jesus. Continue bless them in all aspects of their life, physically, mentally, emotionally, financially, spiritually, and all the members of the church, O Lord God. Lord, bless each and everyone, lalo na Panginoon sa mga nanghina at nanlalamig. Higit sa lahat yung mga nagbabackslide. Lord, I believe through my faith that your hands is not too short to touch them, to reach them, to wake up them in the name of Jesus, O Lord God. Lord, we pray for the restoration. We pray for the revival. Hallelujah, Jesus. And may the spirit of unity in this congregation, may the spirit of love, may the spirit of joy while serving you in spirit and in truth. And Lord, hallelujah, Jesus, bless each and everyone in all aspects of their life, O God, especially spiritually. And Lord, we pray for the spirit of walipong and growth, O Lord God. Patuloy mong itaas ang antas ng aming pananampalataya. Continue to hold each and everyone so that we can run the race until we finish the end of the line, O God, the end of the road through you, O Lord God. Hallelujah, Jesus. And right now, Lord, we proclaim the blessing, the favor, O Lord God, the revival to each and everyone, the restoration, O Lord God. And right now, Lord, all the glory, all the honor, all the highest praises and thanksgiving, O Lord God. And Lord, seal this prayer with your most precious blood. And we bring back to you all the glory, honor, highest praises, thanksgiving. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Hallelujah! Good morning! Good morning, liwat sa tandaan na ari dire. And of course, sa mga upunta virtually, hallelujah, you are welcome in this place. Amen. So, this time, ipakita ta sa atong mga kapatiran kung gaano natin sila na-miss paagi sa pag-greet sa ila, pag-shake hands, pag-hug. Hallelujah! For this is the day that the Lord has made, and as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah! Let's welcome
Lord Jesus. Hallelujah. Abit, tanan, magbayaw lima. Bayaw na tanan ng inyong lima and shake, 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 shake. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, strength. This is the day of revival indeed. Amen? And so we declare that there will be revival in this place. In the mighty name of Jesus, Pag is the Spirit of the Lord. Hallelujah. So this time, magkakanta kita, magadayo kita sa Ginoo. Now that the Lord is here, hallelujah, let's worship Him. Hallelujah. Open your arms, never let me go. I wanna spend the eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend the eternity with you. Hey, everybody, let's clap our hands. Yes, I stand in for
Lord, in this place. Oh, everything is changing now. Amen. For the Spirit of the Lord is here with us. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, overflow in this place. Fill our hearts with your love, oh God. Hallelujah. We want to encounter you today, Panginoon. Hallelujah, Holy Spirit. Oh, move in your power. Move, oh God. Move, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Atmosphere is strange.
us sing again to the Lord. You are here. Oh, Jesus. I worship.
Prepare our hearts, oh God. Prepare our hearts as we listen to your message this morning. Thank you very much for your presence. Oh, hallelujah. We worship you, God. Thank you, Lord God. Oh, we give you praise. In Jesus' name, lahat ng banal. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat. Talagang mabibless tayo sa awitan pa lang. Glory to God. Praise God. Good morning po sa bawat isang narito, sa lahat. Mga kapatid natin ngayon po ay muling bumalik. Salamat sa Panginoon. Magpapala at pag-iingat ng Panginoon ay subayin lahat sa umaga nito. Amen. Glory to God. At sa ating mga kapatid na nanonood through live streaming, isang magandang umaga po at mapagpala araw po sa lahat na narito. Amen. So, let's open our Bible in the book of Joshua. Si Joshua po ay naging praise God. Si Joshua po ang kanang kamay ni Moses, no? Nang sila ay umalis ng Egypt. Pero bago siya naging kanang kamay, marami po siyang pinagdaanan. He became first a spy sa Promised Land, Jericho. At siya lang po yung natira sa original na mga spy. Dalawa lang sila na Caleb. At maganda po ni Joshua kasi sa dami-dami na mga elder ay pwedeng pumalit kay Moses. Siya po nakinig because of his courage and faithfulness to our God. Ang sinabi ng ibang mga spies na hindi na tayo lumusot doon. Dalag ko ang mga tao to. Dalag ko ang muong nila. Higanti sila to. Huwag kitang inupato. Pero si Joshua, si Caleb, ang dalawa lang na sa 10 tik-tik na nag-stand up. Di, lusubin natin sila sapagkat ibibigay ng Panginoon sa atin ang lungsod. Durugin natin ang kanilang mga pader. Wow, grabe. So, kung sabi natin sa ibang term, tama ka, ano siya. Pero, grabe lang ang pagtuo ni Joshua. Kaya siya naman ang pinili ng Panginoon na kapatid ni Moses. So, yan po ang isa sa mga background ni Joshua. Let's take a look, chapter 4, verse 1 to 7. And I will ask you to stand sa pagbasa ng tulong ng Panginoon. Joshua chapter 4, verse 1 to 7. Amen. Sa mga wala po pong dalang Bible, may aratan diyang Bible. Kung gusto niyo po na magbasa ng hardbound, yun po, maraming Bible dyan. Kung gusto naman niyo dito sa screen, nandito na po. Amen. Joshua chapter 4, verse 1 to 7. Sabi po dito, kita na po? Amen. Sa mga, pwede nyo tignan sa ating screen. Sabi dyan, when the whole nation has finished crossing the Jordan, the Lord said to Joshua, choose 12 men from among the people, one from each tribe, and tell them to take up 12 stones from the middle of the Jordan, from right where the priest stood, and to carry them over with you, and put them down at the place where you stay tonight. So Joshua called together the 12 men he had appointed from the Israelites, one from each tribe, and said to them, go over before the ark of the Lord your God in the middle of the Jordan. Each of you is to take up a stone on his shoulder according to the number of the tribes of the Israelites, to serve as a sign among you in the future when your children ask you, what do these stones mean? Tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. These stones are to be memorial to the people of Israel forever. The Lord bless us as we meditate this passage. Father God, we invite your presence once again. Let your Holy Spirit minister to each and every one. Lord, ikaw po magpabalo. Ako lang po, Panginoon, yung sahero mo. Gamitin mo po as your
speaker o spokesperson. Bless each and every one na magpapamati through live streaming man at dito po sa simbahan. We give you praise in Jesus' name, lahat magamba ng Amen. Amen. So ang title po is Celebrating Victories. Wala pa naman tayo sa Christmas. Usually pag December, yung mga victory, mga karamihan mga teams niya about the coming of the Messiah. Pero pa ngayon, November pa lang. Nag-celebrate na tayo ng victory. Okay, celebrating victories. Why? Kung ako pamangkuton nyo, victorious na tayo mula pa noon when Jesus died on the cross. He gave His life for you and me. And He saved us from all of our iniquities. Victory na yun. At wala pong makagagawa nun maliban sa ating Panginoon Jesus. Amen? So, salamat dahil sinama tayo ni Lord doon sa kanyang march. No, hindi tayo iniwan, sabi ng Panginoon, kasama ko kayo till the end of time. So, may introduction po ko dito. Sabi dito, how do you celebrate victory when your favorite team in basketball win the championship? Paano po ba nagse-celebrate ang mga fanatics? In example ko lang po dyan, basketball. Diba? Kahit na wala ka doon sa venue, sa balay ka lang, wow, grabe. No? Lalo na kung ang laban NBA, no? Grabe. May sa Manimalay, magkakaroon talaga ng tinatawag na tawag dito. At mag-apinay sila kung sino ang mas magaling na team at sino ang magaling na player. Not only sa basketball, marami po na paraan. Ano? Pag ang celebration naman kasi hindi nang dahil sa apa. Diba? Pwede rin sa obra, na-promote ka, amen? Pag napopromote po tayo, di ba, may celebration. Wala yatang na-promote dito, kaya walang celebration. Pag napopromote, may celebration. Blessing po yun, amen? Yun po yung panahon para nating pasalamatan si Lord. Yung celebration natin sa pamamagitan ng ibawa, handa o ano pa mang bagay. I-treat natin si Lord, hindi lang yung mga kapatid, mga kaibigan. I-treat natin si Lord kasi yun the best gift na yung binibigay aside sa mga blessing na natanggap natin. And may isa pa po ko ditong nilagay. In what way have you seen God at work in a significant way in your life? Sa paanong paraan, no? Learning to show real love and concern for others, victory over temptation, power for witnessing. Alam niyo po bang araw-araw, mayroon tayong tinatawag na battle. Araw-araw po yan. Pag-isip mo pa lang sa umaga, may battle na. Lalo na kung malamig. Ayaw mo bumangon kasi malamig. Gusto mo pang matulog. Sunday. Kailangan mo bumangon. So, grabe, no? Challenge din po yung pag-arrange ng schedule. No? Kung working ka. No? Challenge din po yun kung ikaw ay single parent. Natural. Yung mga anak mo. Ano yun? Pipreparahan mo pagkain. No? At utusan mo sila magsipagtigo. Kung yung isa lang magpasaway, talagang matudugayan ka. Now, celebrating victory, ito pong passage na to, ang ganda niyan, ganun binalikan ko, kasi sa chapter 3, pag basahin ko, may instruction si Lord sa chapter 3 ng Joshua. Sabi niya, pagtatawid na kayo sa Jordan River, alalahanin niyo kung paano ang Diyos sinamahan kayo mula doon sa Egypt hanggang sa Promised Land. Yung problema, hindi sila tatawid sa lupa. Okay? Padadaanin ka sa Jordan River. Nakarating na ng Jordan River. Napansin ko at nakita ko ngayon yung Jordan River noon at saka yung Jordan River ngayon, ibang-iba na sa paglipas ng panahon. Yung Jordan River noon, nililiguan para kahit paano. Pero sino nga yung kitogin si Naaman? Ayaw niya doon naligo kasi marumi. At time niya, marumi pa rin. Pero lalo na ngayon dahil ano na siya, polluted na or marami na. So, now, ano
anong gusto kong i-drive? Kasi yung Jordan River na to, ito yung pinakamalapit na daanan para makatawid ka sa Promised Land. Ang problema, that time na tatawid ang Israelite, sabi dyan, kumbaga, mataas ang tubig. So, hindi sila basta makakatawid. Kailangan nilang languyin. No? Kung marunong lumangoy, ikaw na Israelita, na-born ka sa pagiging slave, nandun ka mo sa Egypt, paano ka makalangoy ngayon? Bawal kayong mag-siesta nun sa time nila. Talagang ubra lang yung mga generation na nakarating sa Egypt. Wala talagang leisure noon. Talagang ubra. Di paano ka matututong lumangoy? Kahit may river sa Egypt noon. So walang mga experience yung mga Israelite. Kumbaga takot sila sa tubig that time. Pero grabe si Lord. Kasi yung sabi ni Lord kay Joshua, ito ang gawin mo. Paunahin mo ang Ark of the Covenant. At ang sabi diyan, pag naunang Ark of the Covenant, pagtapak pa lang ng mga carrier, nagkikarry ng Ark of the Covenant doon sa tubig, okay, titigil yung agos doon sa unahan. Tapos, kailangan yung Ark of the Covenant nasa middle ng river. Hindi sa gilid, nasa middle. Ibig sabihin, yung mga nag-carry ng Ark of the Covenant, kailangan may faith talaga sila na kailangan nilang hindi nila alam kung gaano kalalim yun. Pero kailangan dalhin ang Ark of the Covenant. Kailangan nilang itawid ang Ark of the Covenant. You know what? Sabi ng Bible, pagkatapak ng unang paa ng mga nagkikarry ng Ark of the Covenant, tumigil kagad yung tubig. So pag tumigil, isipin parang napunong bala sa unahan. So ang tendency, yung mga nabilin, siyempre amat-amat na mag-low tide hanggang sa maging tuyo na. So pareha sa atin pala, pag nagbaha dito, iba matubig dyan, pero pag tapos na, pag nag-init, wala na sa tubig. So ganun yung nangyari. At tumawid ang lahat ng mga Israelite. Pero hindi lang sila pinatawid. Sabi niyan, di nyo mararanasan ang Diyos na inyong pinili at pinagaran o pinaglingkuran ay talagang Diyos ng milagro. Kasi, hindi lang ganun kadali. Okay? May distance ka dapat doon sa Ark of the Covenant, plus dapat, pakukuhanin ka ba ng bato? Yung bato, hindi ba lang simpleng bato? Kailangan yung bato na yun ay magsisilbing bantayog sa Tagalog yan, o memorial. Na, kung may magtanong sa'yo, ano tong bato na to para saan? No? Naalala ko yung nagsisimula tayong maghakot dito, may mga bato tayo hinakot, di ba? Maliliit pa yun dito, malaki yung ginamit niya. Kasi gagamitin bantayog, o gagamitin na memorial. Now, ang anong punto ko rito, si Lord, marami siyang minsan na pinapagawa na parang hindi natin yung term, hindi natin maintindihan, pero kailangan natin gawin. Amen. So make the story short, tumawid yung mga Israelite, okay? At nauna yung Ark of the Covenant, tumigil doon sa gitna hanggang makatawid ang lahat. At pagkatapos makatawid, hindi pa rin umalis yung Ark of the Covenant, sinabi ng Panginoon kay Joshua, pagkatapos makatawid ang lahat, yung 12 na men na pinili mo, pabalikin mo sila at kumuha sila ng bato. Sa bawat isang lipid ng 12 tribes sila, kukuha sila ng bato at sabi niya, papasanin nila. Pabalik doon sa kanilang kampo. Siyempre patuloy ko. Pagkatapos noon, sabi ng Bible na nakuha na ng 12 representatives yung 12 stones na yon, pinalakad na nila yung Ark of the Covenant pabalik o patabok na, at pagkatapos na makatawid na ang Ark of the Covenant doon sa tuyong lupa, bumalik uli ang agos ng Jordan River. Wow, no? Grabe ang milagro. Noong una, yung Red Sea lang. Ang akala natin, ang Red Sea lang ang kaya ni Lord. Pero honestly, mas maliit na yung Jordan River. Kasi yung Red Sea, diba? Eh, ginamit ng Lord yung staff ni Moses. Eh ngayon,
mismo yung Ark of the Covenant na kailangan ikawit. Now, ano po ang tinuturo sa atin ito? Tatlong bagay na nakita ko po rito. No? Number one, or main point number one, celebrating victories can be productive when we follow instruction. Ang sarap po na tinatawag na enjoy, namnamin ang panalo o tinatawag na kampyonato kung hindi ka nang daya o sumunod ka sa lahat ng rules and regulation. Tama po ba? Pero kung nabahiran ng question, ng tinatawag na kung ano-ano pa, parang ang hirap bumitbit ng trophy o magsuksok ng medalya. Pero kung sumunod ka sa tinatawag na rules and regulation or instruction, it can only not sa sinatawag na magiging happy ka, kundi magiging productive ka na doon mo ipapakita na ikaw ay tapat. Na sinunod ka, obedience ka. So, sabi po dito, choose 12 men among the people, one from each tribe. Mahirap po pumili kasi kailangan mo piliin yung the best. Pero nagawa ni Joshua. Sabi, take up 12 stones from the middle of the Jordan, from right where the priest stood, and to carry them over with you, and put them down at the place where you stay tonight. Mahirap po kaya pasanin ng isang bato na yun. Pero kailangan pasanin ng 12 na representative ng kada isang bato. Ito yung mga bagay na ma-appreciate natin yung mga simpleng blessing. Not only yung, kasi minsan ang blessing na naintindihan natin o tumatatak sa atin yung pagpapala na financial blessing kagad yun. Pero yung health natin, minsan hindi natin nakikita na blessing pala yun na wala kang padating. Wala kang maintenance. Hello? Sino po may mga maintenance na dito at the young age? Di ba ang hirap no? Dahil pag nakalimutan mo yung maintenance mo, matukarangin mo na binabadya. Okay? Pero ang punto po dito, si Lord, hindi mahirap sa Kanya na gawin ang Kanyang promesa sa mga Israelite pag sumunod yung mga Israelita sa pinapagawa sa Kanya. Dapat ganun tayo. Yung pagiging productive niyo, hindi lang dahil sa sinuman sila ni Lord. Kasi sumunod talaga sila sa rules, sa instruction. Okay? So, i-conclude natin itong main point number 1. Sabi dyan, to God, it is very important to follow instructions carefully. Sa Diyos po, napakahalaga ang pagsunod mo sa bawat bahagi ng Kanyang salita. Isa pang example, si Noah. Si Noah na gumawa ng arka. Ano lang yun naman yun? Kahoy. Ang tanong, ba't hindi lumubog? Dumaan siya sa sinatawag na waves. At ang sabi dyan, yun yung pinakamataas sa lahat ng baha o anaw na nangyari sa history ng buong kalimutan. Eh ngayon, ang lalaki ng mga ships, no? Gaganda pa, bakal pa, lumulubog pa. Pero yung Noah's Ark, wala nasira, hindi nagtakilid o ano pa man nangyari nga unang-una, sinunod ni Noah ang instruction ng Panginoon. Yung kahabaan, kataasan, kalaparan, lahat ng kahoy na dapat gamitin. Ang tanong, si Noah ba ay shipbuilder? Hindi. Si Noah ay farmer. Anong kinalaman niya sa pag-ubra ng barko? Unang arka? Wala. Farmer ka, maggawa ka ng ship. Pero dahil sumunod siya sa instruction ni Lord, naging maganda ang arka na ginawa niya. Mga kauturan, ulitin ko po itong sinabi ko dito, to God, it is very important to follow instruction carefully. Now, ang tanong, hindi lang po paggawa ng arka.
Paano mo papapasukin ang lahat ng sapat ng instruction ni Lord? Diyan gani sa Roro, magsala lang ang operator, pagkamada o yung pag-ano ng mga salakyan sa sunod, pwedeng magtakilid. Paano mo suituhon yung mga kasapatan sa loob ng arkabe? Nagahurulag to. Di ba? Blessing from the Lord yun. O kayo, nagkakarga kayo ng baboy. Pagka kakatayin o ihawon. Pag ang baboy na hindi nahigta ng mayo, anong buwa yung pag nagsunod ka mo sa tricycle? Hindi lang mag-tagilid or mag-book-up sa Manila, kundi kasi pa mag-stress siya. So dito po tinuturuan tayo na napakahalaga sa ating mga kapatid ang pagsunod complete sa instruction. Yun ang ginawa ni Joshua. Nga, ano pong inambal ng Proverbs? Chapter 19, verse 16. He who obeys instruction guards his life. Wow. But he who is contemptuous of his ways will die. Pag sinabi contemptuous, ignores. May kaskalag kung ano binambal sa'yo ni Lord. So gamitin natin, he obeys instruction guards his life, but he who ignores of his way will die. Mapapahamak talaga ang hindi sumusunod sa instruction ng Panginoon. At pinagpapala naman ang mga matapat na sumunod sa ipinapagawa ng Panginoon. Amen? Are you there pa? Glory to God. Next. Celebrating victories is not only a productive when we obey, but also, ang tawag dyan, it can be meaningful when we share it to your family or to our family. Wala akong nakita na nag-celebrate ng victory na tinago niya lang. Di ba lagi mong sinasabi yan? Magdaog ka lang gani sa muna sa wit. Daw ilibre mo ang buong barangay. Di ba? Pero ang iniistoryanta po ito, spiritual things. Dito po, may celebration, di ba? May birthday, hindi lang birthday, kung anong, basta anong may importanteng nangyari sa buhay mo, celebration yan. Kung sinabat ka ng girlfriend mo, boyfriend mo, may celebration yun. Sino dito ang hindi nagse-celebrate ng kanilang mga mansari at ng mga anniversary? Hindi ako mapati na hindi kayo nag-celebrate. Kahit pa paano may handag kang ayuan, paman na simple lang. It is a reminder that time comes, yun ang pinaka-special day para sa inyo, place or event na ito. So hindi lang po yun sa mga mag-asawa, kundi sa lahat. Yung mga pangyayari sa buhay natin na very important, binibigyan natin talaga yan ng pagpapalaga, binibigyan natin ng celebration. So hindi lang yun. So second po, sabi diyan, meaningful. Ang sabi sa verse 6, to serve as sign among you in future when your children ask you what this stone mean. Parang sa iba, parang bato lang yan eh. Pero hindi nila alam, yung bato na yun, hindi mo yun makukuha ng basta-basta kasi nandoon yun sa gitna ng Jordan River. Hello? May nakalangoy na ba na may dalang bato na ganun kalaki? Wala, hindi mo kaya yun. Ang hirap kaya ng kahit na maliit ng bato lang, ang dala mo lalangoy ka. Ang bigat ng bato eh. Yung pang malaki. Sabi dyan, pinasan. Hindi pinitbit, pinasan. So term sa MDB, pinasan yun. So, tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. It is very meaningful, not only sa Israelite, kundi sa bawat isa sa atin po, no? Na kapag nagse-celebrate kita ng victory,
No? It is meaningful. Lalo na kung nakapasar ka sa test or may laude, di ba? Magna summa cum laude. Kung wala man na laude, basta nakapasar mo, di ba? May ano na yun. May celebration na. Di ba meaningful yan? So, dito po, itinuturo dito, not only for Joshua, not only for the Israelites, but for us, dapat po yung mga simpleng bagay na nangyayari sa buhay natin, ito po ay talagang meaningful. Hindi po yan simple na ganyan nagpuhaw lang na sa meaningful yan kasi pinapahalagaan ng Diyos kita. No? Ang sabi po rito, inumin ko dyan, when we follow the decrees of God, kasi yung pamilya natin, kasama sa blessing, meaningful po yun. Isa-celebrate kita. Hindi lang ikaw ang pinagpapala, kundi ang buong pamilya mo. No? So when we follow the decrees of God, it is indeed a wonderful experience. Matagit na lang tayo ng COVID, no? May na-hospital sa inyo? May na-hospital sa inyo? Wala. Kami pasalamat kami kay Lord. Kasi halos nung time ng COVID, siguro sa isang simana, mga 3 lang na araw siguro ang kaya namin sa balay. Umiikot kami. Kung saan kami nakarating. Pero salamat, hindi kami carrier ng virus pag-uwi natin sa bahay. May 2 malaapto sa bahay kami nakasama. Di ba? Virus, walang pinipili yan. Tama, nakas ka, mahina. Pero salamat sa Lord. Grabe si Lord sa protection ng people po. Muntik-muntikan na po na minsan din na kami na no choice na. Nagpag-check po yung family ko. Umikot kami sa buong Iloilo. Lahat ng mga magaganda, mga mahal na ospital, tinry namin pasukin kasi nga medyo nakikita namin na hindi na magandang kondisyon. Pero walang backup. Anong gagawin mo? Grasya na lang ng Panginoon, nakasustain kami, uwi kami. Salamat sa Panginoon, hindi siya na-admit. Dahil kung na-admit, naku, lahat kami pwedeng makuwaranting. Pero na-experience namin makuwaranting kami. Pero ang punto mo niyo, ang anumang bagay na nangyayari sa buhay sa atin, mahalaga po yan, meaningful yan. Huwag nating sabihin na, ay okay, wala lang, nangyari lang yan, siguro pagkakataon lang. Nagkataon lang. Wala pong nagkataon sa Panginoon. Nasa plano ng Panginoon ang lahat. Do you remember ang sinasabi ng chapter 3 ng Ecclesiastes? Basahin niyo po yun doon. Hanggang 11. At doon sa 11, sabi niyan, He makes all things beautiful in its time. So, grabe ang ginawa ni Lord. Meaningful po ang lahat ng bagay. Meaningful ang lahat. Pag lumabas ka dyan sa inyong lugar, meaningful lang talaga kasi si Lord ang gumagawa ng paraan. Yung pag-apak mo pa lang, no? Hindi mo maapakan yung damo na mayroon palang nagtatago na tawag dyan, papok lansang na pwede kang magamot. Okay? So, celebrating victory is not only meaningful, but also can be historic. Nga, historic. Kasi talagsa na mangyari sa buhay ng mga Kristiyano. Lalo na sa atin, maging sa mga Israelite. Sabi niyan, can be historic when we bring back all the glory to God. Nag-celebrate na po ba kayo ng victory na parang hindi historical? Di ba ang reunion historical? Wala ko nakita na reunion na wala ko nakita nag-reunion na puro mga nag-cosmo. Hindi nag-reunion. Di ba?
Malayo pa lang, excited na. Hala, paupra ng pahino ng basta mga banner, lalo na kung nasa abroad yung iba, welcome back. Reunion eh. Diba? Historic yun. So sa atin po, celebrating victory, it will become more and more historical pag sinasama natin si Lord. Amen? Because we need to bring back all the glory that belongs to Him. Hindi pwede pong hindi natin i-chapwera natin si Lord kasi si Lord ang dahilan ng lahat ng bagay na meron tayo. Amen? Siya po ang dahilan. Sabi dito sa 6 and 7, to serve as a sign among you in the future when your children ask you, what do these stones mean? Pag kayo binigyan ng bato, ano kaya ang masasabi niyo? Bato lang yan! Hindi nila alam yung bato na yun na nag-save sa kanila. Hello? Mga kotoran, si Lord, may mga bagay sa simpleng mga bagay na ito, pinaparimain tayo na dapat appreciated natin. Ma-remember natin yung mga bagay na ginawa niya para sa atin. Hindi dahil bato lang, kundi yung ginawa niya dahil sa bato na yun. Amen. Alam niyo po ba, nagsimula niyo ng bato na yun sa panahon natin, sa panahon ng salvation. Si Jesus is the chief cornerstone. Basahin po sa inyo siya. Grabe. Ma-appreciate natin yung ginawa ni Lord na historical po ang celebration. Ang celebration kasi hindi lang kailangan may handaan. Ang importante natin, gina-acknowledge, gina-recognize natin so, sino ang pinag-uulan ng miracle, ng blessing sa buhay natin. Let's take a look. Exodus 15:26. He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring you any of the diseases I brought you on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. In short, He is Jehovah, the Lord that heals. Alam niyo po ba, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang lahat sa atin, may mga tinatawag dyan. May mga bagay sa katawan natin na tinatawag dyan na mahina. Okay? Na kung konting-konti lang pwede kitang atakihin, o sino may mga asma rito? Eh kung wala kang maintenance. O nakalimutan mo maintenance. Pangamuyo ulan. Di ba nagkasabag si Lord? Hindi lang yun. May mga bagay na ginagawa si Lord. Kaya yung celebrating victories, hindi lang yung sa dahil may mga nangyayari dyan na buhay o magandang pangyayari. Kundi, we have to celebrate victories because God is a victorious God. Isinama tayo doon sa victory na yun. Hindi tayo iniwan. And by the way, ang ganda po ng panguni na to, kasi nilagyan ko no. Historical siya, kasi pag sinabing historical, from generation to generation, ma-appreciate. Tanungin ko po kayo, ilang taon na kayong Christian? 10 years? 15? 20? 25, 30. Ang tanong, pag may tanong sa'yo, tatanungin ka, ilang taon ka ng Kristiyano? Anong sagot niyo po? Sabi ng iba, ay, nalipat na ako. Nalipat ka na, di ba? Sineselebrate mo na niya mula, nag-surrender ka, nag-kneel down ka, dapat alam mo yon ang birthday mo, spiritual. When you accepted Jesus Christ as Lord and Savior. I was saved April 17, 1990.
isang comfort tree. So, ibig sabihin, dapat alalahanin natin yung time na tayo ay tumanggap sa Panginoon. Tandaan niyo po ba, babe? O, yung birthday nyo lang ang natandaan natin. O, yung marriage. O ba sinalipatan mo pa, may makakik sa iyo. Eh? Ito po historical. Sometimes, nineglect natin kasi nga sabihin natin, ordinaryo na lang yan. Yung kalendaryo nga natin, ang daming historical events, ngayon binubuhina na lang. Ini-islan pa yung iba. Ay, huwag naman natin islan yung nandito sa Bible. Amen? Historical. It can be historic when we bring up all the glory. Ibig sabihin, pasasalamatan mo si Lord nung hindi ka lang gumaling, kundi noong time nandun ka sa pinaka-low or downest moment. Kasi kung hindi siguro si Jesus sumama sa iyo, baka wala ka na. Amen? Kami pinapasalamatan namin, sabi ko, Lord, yung time na nagbabiyahe kami, pero may, alam niyo po ba yung nagbabiyahe ka na, tapos may makakita kami nagkukuanay, anong batsag mo? Diba? Diba? Nasubuan ka kag naluoy ka doon sa mga naksidente. Eh, what if kung ikaw yun? So, dapat pasalamatan natin ang Lord sa lahat ng bagay. Dapat gawin natin memorable ang lahat ng ginagawa ng Panginoon. To serve as a sign, sabi dyan, in the future, when your children. Grabe si Lord, no? At ito po ang mahalaga. Pag ano tayo ng historical moments sa buhay natin, lalo na sa Lord, sa spiritual, we need to humble ourselves to the Lord. Sabi po ng 2 Chronicles 7:14. Sabi po ng 2 Chronicles 14, if my people, sino pong people dito na sinasabi? May salat ba? Lang? Historical po to. Sila lang ba ang piniili ng Diyos? Sila lang ba ang pwedeng tumawag, mananangin? Sila lang ba ang pwedeng mag-seek ng face? Of course, hindi natin sila dinideny. Pero sila yung una, priority. Pero dahil tayo ay naka-rooted, when we accepted Jesus Christ as Lord and Savior, we become, sabi dyan, we become the people of God. Amen? So if my people who call up by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Historical po sa bahay natin kung ang pinapapasok natin ay si Lord. Ang presensya ni Lord. Amen? Wini-welcome ang presensya ni Lord. Historical din kung ikaw ay nag-iimbita, lalo na po yung mga lingkod ng Panginoon. Kasi yung blessing po pumapasok. Sabi niyo doon sa last time na sinabi, pag ikaw ay pumasok sa isang bahay, okay, at pinayagan ka, sabi ng scripture, let the peace of God stay in that house. Pag hindi ka tinanggap, babalik sa iyo yung peace. Kawawa yung bahay na tumanggi sa iyo. So, anong punto ko po rito? Yung stones ay memorial. Hindi yung memorial na memorial park. Yun na nagpapaalala ng kadakilaan at kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung stone. Sa buhay ng mga Israelita, tayo ngayon, nasaan tayo? Di ba may mga remembrance kayo kay Lord nung tumanggap kayo kay Lord? May remembrance kayo? Tanungin ko ba kayo kung may mga remembrance kayo? Meron? Wala? May mga
remembrance na yan? Pag nagbalikan niyo po yung remembrance, ano pong mapasok sa isip niyo? Diba? Nagiging talagang nag-overflow yung joy mo. Hindi lalo na kung yung mga ginagawa mo para sa Panginoon at maalala mo. Naalala ko lang, ito yung bumalik sa akin. Yung nandun pa tayo sa dati. May mga picture doon. At yung mga picture na yun, ang ganda ng mga posing. Ano kaya kung ipabalik yung picture na yun? Mababalik pa kaya yung posing na yun? Mabalik ang pusing yung mga lawas na yun. Kasi sa una, may 36, 24, tsaka ano pa? 36, 24, ha? Pero hindi na may balik yung ano yung shape siguro. Pero ma-remember natin yung bagay. Alam niyo po ba sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, nakatala yan sa book ng Panginoon. Memorable moment yung mga sakripisyo mo na ginawa kayo. Historical yun. Nakala natin tayo lang na gumagawa ng history sa buhay na. No, historical. Sabi niya sa Revelation, I have seen your deeds. Yun yung mga bagay na minsan nakakalimutan natin. No? So sa Second Chronicles na to, the stone represents as an evidence on how God faithful to His promises to His chosen people and make miracle for them. Bakit minsan ang hirap makakita ng milagro? Naalala ko sa time, 1990s. Uso pa noon, TV lang. Alam niyo po noon, ang TV at radio ang way of communication, pero ang daming gumagaling pag pinag-pray. Bakit? Anong meron sa TV at anong meron sa radio? Hindi, sound lang yun eh. Pero hindi namin sa na-appreciate yung kapangyarihan ng Panginoon dumadaloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang dami pong nasave sa pamamagitan ng radyo. Nawan ko kung nare-recall ng ibang DCAS. 702 DCAS na kanina. Meron po rin sa Ilog, sa Negros, sa Bacolod, BYDS. So, ginagamit yung radyo. Hindi lang yung radyo, kundi yung TV. So, alam niyo po ba, ikaw at ako ay ginagamit din ni Lord. Amen? When we follow the decrees of the Lord, God can be, sabi dyan, magahimo ng milagro para sa atin. Maraming bagay kung minsan hindi may paliwanag yung sinasabi, pero yung maramdaman mo, yung pagpapala at pag-iingat ng Panginoon sa buhay mo, historical po. Yung makita mo yung mga anak mo lumalaki na may takot sa Panginoon, nag-iisa ka lang, historical. Bakit? Kasi sinusunod ka rin sa sayo paggawa ng Panginoon kayo, sumusunod din yung mga anak mo sa iyo. Pero kung hindi ka sumusunod, paano naman susunod sila? Pakibalikan ko sa ikaw, ay, kami pa? So, celebrating victories po yung mga bagay na ito ay dapat nakikita natin, hindi lang po sa atin, kundi sa ating Panginoon. And I hope and pray po, pag nagsa-celebrate kita ng mga anumang event sa buhay natin, unahin natin pasalamatan si Lord. Amen. Huwag natin kalilimutan si Lord. Kung yung tao ang gumawa ng paraan para sa iyo, ibig sabihin, tinandog lang siya ni Lord. Amen. Ginamit lang siyang instrumento ni Lord. Amen? Amen. Huwag natin kalilimutan. Sabi niya sa Proverbs chapter 16, hawak ng Diyos ang isip ng hari at naibabaling niya kung saan mapapangyari. Ibig sabihin, kung sino-sino yung ginagamit ni Lord para sa iyo, si Lord ang
kumilos para sa atin. Amen. Balikan niyo po, Old Testament time, lahat ng pumunta sa Israel, napahamak. Pero lahat na nag-apit sa Israel, pinagpala at may proteksyon. Amen? Eh tayo pa kaya ngayon na tinanggap natin personal na ng Panginoon na tagapagligtas si Jesus? Hindi ba tayo pagpapalain? Hindi ba tayo pag-ingatan? Hindi ba tayo pagagalingin? Maraming gagawin pa ang Panginoon. So ang conclusion ngayong umaga po, as we celebrate or celebrating victories sa ating life, as a believer, as a servant ng Panginoon, as a father, mother, daughter, or brother, auntie ka man, or tito ka man, tandaan po natin. Ito po yung conclusion. Sabi sa Proverbs 21:31, the horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord. Malalim po ito, pero nung pinagbasa ko, bakit pero? Alam niyo po ba yung mga kabayo, dinidress up yan para lang sa pinaka-special na okasyon? Lalo na pag ang kanyang amo ay sundalo. Naka-armor yan. Okay? Pero hindi lang ganon. Kasi, kasama niya yung amo niya. Kung manalo sila sa digmaan, hindi lang ibig sabihin victory ng kanyang amo, kundi kasama yung kabayo. Yes. Hindi pwedeng manalo yung amo niya na wala yung kabayo niya. Hello? Hindi tayo kabayo. Okay? Pinili ka ng dinamitan ka ng Lord. Hinugasan ka ng Panginoon. Hallelujah. Binago ka ni Lord Yes, Lord. para maging dakilang tagapagligtas niya. Kung yung kabayo nga, nire-ready para sa battle, ikaw kaya hindi nire-ready para sa kasama niya mag-celebrate ng victory. Sabi niya sa Revelation, come to those who will overcome. I will give them the crown. Naghihintay na po yung mga crown natin. Hello? Do you want to receive the crown? Ang bilis ng email. Crown! Pero kailangan niyo pong sundin. You have to work out to be faithful at naging nasabi dyan, masinunod sa lahat ng instruction. Kasi yung crown po naghihintay lang doon sa mga worthy. Amen? Hello? Worthy not only because of the gems o ano pang bagay, kundi ang crown na inibigay po sa atin ni Lord ay pang forever. Amen? Ang Miss Universe po, isang taon lang siya magsusuot ng crown. Hello? Pero kung nagiging worthy tayo, everlasting po ang crown. If you want to be worthy to this crown that the Lord God Himself will put on your head, be faithful, especially doing the way of God. Amen? Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Celebration po ng victory o celebrating victory is not only sa mga events na nangyayari sa buhay natin, kundi ang importante po dito, paano natin sineselebrate na maging instrumento tayo na mas marami malapot na mga lingkod o mga tao. Sabi po dito sa conclusion natin, the horse is made ready for the day of battle. Every day po may battle tayo. Pero ang importante po nito is yung readiness po natin. Yung willingness natin. Because we need to be ready facing the King of Kings and Lord of Lords sa ating mga buhay. Hallelujah. Oh Lord. Salamat Lord God. As we celebrate, Panginoon, your goodness mo, as we celebrate your greatness, Lord, as we celebrate, Panginoon, yung victory namin over sin, O God. Victory
doon sa mga bagay na sa una muna ang nagahimo ng fall sa amin. Nadadapa kami, nadinisip. But right now, Lord, we begin victorious through you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus. I just want to say this, celebrating victory without the Lord is pag hindi natin sinama si Lord sa mga victory ng ating buhay, hukam ang buhay natin. May kulang. Pero kung isinasama natin si Lord, mas lalong nagiging makulay, produktibo, meaningful, at historical ang buhay natin. Hallelujah. I hope and pray ngayong umaga sa ating mga buhay po, huwag nating makakalimutan na si Lord ang dahilan kung ano meron tayo ngayon. Kung ano mga sineselebrate natin sa mga buhay natin. Si Lord po ang pinamulan, si Lord ang dahilan, at si Lord ang kasama natin hanggang sa katapusan. Hallelujah. Ma-pray po sa lahat. Sa umaga po ito, Diyos, salamat sa tagumpay na ginibigay mo sa bawat isa. Unang-una sa tagumpay laban sa gawa ng kaaway. Tagumpay namin, Panginoon, mapaglabanan ang
tukso o pita ng laman. Tagumpay, Panginoon, ang temptation, Lord God, sa buhay, hindi lang sa aming pamilya, kundi sa iba pa. Tagumpay, Panginoon, sa lahat ng mga plano namon sa buhay. Dahil Ikaw po ang pinapakinggan, Ikaw ang sinusunod. Salamat po sa lahat ng mga ginawa mo sa amin mula noon hanggang ngayon. I pray and now, God, declare that the celebration, Panginoon, belongs to you, God. Kung ano man pong sineselebrate namin sa aming mga buhay, Panginoon, Ikaw ang dahilan. Ikaw ang pinagmumulan. Ikaw ang rason, O Diyos. Ingatan mo po ang bawat isa, pagpalain, Panginoon. Hindi po namin mag-neglect ang dahilan kung bakit kami nagse-celebrate. You are the reason, Lord Jesus. You are nothing else, O God. Bless each and every one, Panginoon. At huwag natin kalilimutan, Panginoon, na kung kami may nabubuhay, Panginoon, ito'y Ikaw ang dahilan. Pagpalain mo nga po, Panginoon, hindi lang kami, kundi ang aming pamilya. Ingatan mo po, Panginoon, ang mga salitang kanilang narinig ngayon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na maging buhay at magbibigay buhay, Panginoon, ang lahat ng aming napakinggan. Hindi namin makalimutan kung maaari man. Katulad po, Panginoon, ng 12 representative sa bawat tribes, Panginoon. Kung may magtatanong, O Diyos, ano ang aming dapat i-celebrate, dapat po mabilis ang sagot namin. Isineselebrate namin na laging kasama namin ang Diyos sa aming buhay, sapagkat Siya ang patnubay at Siya ang nagbibigay buhay at Siya ang lahat-lahat sa aming buhay. Lord, sa umaga po ito, silbihan mo nga po ng iyong banal na Espiritu ang bawat isang narito, Panginoon, at maging appreciative kami sa mga simpleng bagay na nagagawa o nangyayari sa aming buhay, Panginoon, na kailangan namin pasalamatan sa iyo. Na ang celebration hindi kailangan, Panginoon, mahal o gagastusan. Ang importante, Panginoon, binibigyan namin ng karangalan ang anumang bagay na nangyayari sa buhay dahil sa iyo. We give you praise in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, ang lahat ng naman namin. Amen. Good morning po sa lahat.